Psalms 91, verse 1. Praise the Lord. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yan. So, anong ibig sabihin dito na secret place? He that dwelleth in the secret place. Whose place is this? Kaninong place ito na secret? Of the Most High. This is the secret place of the Most High. This is not the secret place of Saddam Hussein. Naalala niyo si Saddam Hussein na nagtago sa kanyang bunker? It is an underground and it is fortified with concrete walls, but he was not safe at all. Hindi siya safe sa secret place niya. Daming ginagawang secret place dito sa mundo, yung ginawa ng mga Hamas. Gumawa sila ng tunnels papuntang Jerusalem or Israel to smuggle firearms, to smuggle anything. But it was not their safe place of abode. Ito ay binumba. No. Anong mako-consider natin sa secret place of the Most High? That if you abide, you are being overshadowed by the Almighty. What can the Almighty makes? What can the Almighty do to you? What He is trying to protect to you? Ano ang gusto niyang protectionan sa iyo? Anong gusto niyang i-preserve sa iyo? Yan ang dapat nating suriin. Praise the Lord! So, anong meron dyan sa secret place? At saan natin ito makikita? Sa buhay natin sa sanglibutang ito. This is the secret place of the Most High of the Almighty, the living God. Basahin natin. Psalms 27, verse 5. Praise the Lord. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Yan. So, lumabas na dito, what secret place of the Most High is that? Sinabi dito, in the secret of His tabernacle. That is tabernacle. That is within His temple. That is in the house of God. That is the secret place of the Most High. Pag nandyan ka, manatili, you will abide under the shadow of the Almighty. Pag manatili ka dyan, He will hide you and set you up upon a rock. Praise the Lord. What is that rock about? That is the foundation of our eternal salvation. That is the foundation of our eternal benefits. Yan ang ating foundation. Rock. Eternal life. Eternal joy. Eternal peace. Eternal riches. Everything are super blessing, privilege. Praise the Lord. So yan ang ating makakamit. Kaya sa buhay natin, wag natin itong i-take light, no? Wag nating isi-isihin ito. Of course, sa kahit araw-araw ka pa magpunta sa simbahan, araw-araw ka pa makinig sa Word of God, pero hindi mo naman ginagawa ang napapakinggan mo, useless din. Yan yung sinabi ni Lord Jesus Christ, sino man nakikinig sa banal na salita. So, ibig sabihin niya, nagsisimba ka, nakikinig ka sa banal na salita. Pero hindi mo naman ginagawa, katulad ka sa isang taong mangmang. Sama ka sa taong buang.
nga nagtukod sa iyahang balay ibabaw sa balas. So, kinakailangan kung manatili man tayo sa simbahan, makinig ng Word of God, huwag nating kalimutan gawin ang lahat na ating napakinggan. Praise the Lord. Kasi kung hindi naman tayo manatili sa kanyang bahay dalanginan, ano naman ang ating iingatan na salita ng Diyos kung wala naman tayong salita ng Diyos? Para maingatan natin ang salita ng Diyos, dito yan binabahagi sa kanyang tabernacle para magawa natin ang kanyang kalooban, ang kanyang banal na salita. Then, God will set you upon a rock. Ano mang mangyari? Tingnan mo ngayon, ilang araw na lang. Anong petsa ngayon? 29. Bukas 30. Sunod, Sunday 31. Hindi mo na pwedeng i-suspend yan. Hindi mo na yan pwedeng iurong. Lord, yung 31, palipasin mo muna yung 6 months bago magdating kami sa December 31. Hindi mo na yung mabalik. Whether you like it, we like it or not, this year of 2023, it will end. No? Ano talaga ito? Matapos talaga ito. The same with our life. Whether we like it or not, we are going to be ended. Papunta tayo dyan. Yun nga, sabi ko sa buhay ko noon. When I was teenager, sa isip ko, ano kayang hitsura ko if I reach at the age of 20? Na-reach ko talaga yung 20. Pag 20 years old ko, ano kayang hitsura ko pag ma-reach ko yung 30? Na-reach ko yung 30. Dumating din. Ano kayang hitsura ko mag-40 na ako? Dumating ako sa 40. Ano kayang hitsura ko maging 50 ako? Dumating na rin ako sa 50. Ngayon naman ang tanong ko, ano kayang hitsura ko if I am already at 60? 4 years na lang. Ma-reach ko na yung hinihintay ko if God will permit. Pagdating ko ng 60, 70 na naman ang next, 80. But, palapit ng palapit tayo sa katapusan ng ating buhay. Kaya, to make it safe, to make it sure, doon tayo sa secret place of the Most High. You will abide under the shadow of His wings, of the Almighty. Saan natin makikita yan? In His tabernacle. Dahil dyan natin maririnig ang wisdom ng Diyos. Dyan natin maririnig ang banal na salita ng Diyos. Kaya nga sabi dyan, teach us to number our days. Why do we need to be taught to number our days? That you may learn that your days are being counted. It is not innumerable. It is not without number, but it is counted. It's limited. It has an end. You have to know that, so that you may apply your hearts unto wisdom, so that if you reach the end sa buhay mo sa sanglibutang ito, then you will start your endless journey with God, with eternal life. Praise the Lord. Hindi kayo matapos yung buhay mo sa sanglibutang ito, then you will be starting your journey in agony, in miserable life, in hopeless life, in endless pain life. Diba? Kaya, therefore, sa buhay natin, gaano ka-importante magpailalim tayo under the shadow of the Almighty. And that is in the tabernacle. Dahil dyan ang kanyang wisdom na ma-apply natin sa ating puso para hindi tayo maging mapahamak. Kaya anong gawin natin? Invest money. Invest time. Invest your heart to the Lord, to the Word of God. Pag sinabing invest, you know what is invest? You are taking risk for something. Ito, invest, you are taking risk
to invest time, to invest strength, to invest attention, to invest your ears to listen, to invest your heart, to be engaged, to be involved, to love, to be loved. Diyan sa Diyos, invest mo yan. And you are not taking risk. But that is a certain and a sure reward. If you invest in business, na hindi mo alam mabankrupt o hindi, and yet you invested, ito pa, hindi tayo mag-invest, hindi tayo mag-aksaya ng panahon, hindi tayo magtapon ng pera for the sake lang. We are under the shadow of the Almighty and He will establish us upon a rock. Praise the Lord. So ano ngayon ang conclusion? Do not neglect coming here. Do not neglect attending church services. Do not neglect. Why? Because the day is approaching. Basahin natin. Hebrews 10:28. 25, sorry. Hebrews 10:25. Praise the Lord. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Yan. Not forsaking our assembling of ourselves together. Huwag nating itakwil ang ating pagtipon-tipon sa ating sarili. Katulad sa mga ginagawa ng iba. Ano yung mga gatherings ng iba? Summit meeting. Ano yung ginagawa ng iba? Nag-gather sila, sabong. Di ba? Kita mo yung sabungan. Pagdaan mo lang sa karsada, ang daming nakapark ng mga motor, single. Ang daming nakapark ng mga sasakyan, iba-ibang klaseng brand. Ibig sabihin yan, that represents the people that are inside of that sabungan. So there are so much sabungiro who are gathering themselves because of sabong, because of gambling. Now, if ginagawa nila yan, how much more we? Praise the Lord. So, let us not forsake our assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. Ibig sabihin niya, do it more. Do it continuously. Don't be weary. Don't faint, because the day is approaching. Praise the Lord. Meron akong son-in-law na nag-apply ng car loan. So, di niya alam kung ma-approve. Nung na-approve na siya, anong nasa isip niya? Approaching na yung sasakyan. Ngayon, nandyan na sa labas. Dumating na. Anong ibig sabihin dito na wag nating i-forsake ang ating assembling of ourselves together as the manner of some is, because the day is approaching. Ano yung approaching na yan? Basahin natin. 1 Peter 4:7. Praise the Lord. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Yan. Dahil malapit na ang katapusan ng lahat ng mga bagay. Yung lolo ko, when I notice him that he is getting older and older, hanggang nagkasakit siya. Kasi naputol na yung intestine niya . He was operated. Tapos, bumalik yung sakit niya. Intestine din. Hindi na niya natiis. Isa ako na nagbabantay sa kanya sa hospital dyan sa Dabodok, or saan ba yung Dabodok ata. Hanggang namatay siya. At the age of 83. And my father at that time, maybe he was at his 40s. Dumating din ang panahon ng tatay ko. At the age of 89. Hindi ko lang namalayan. Dumating yung end ng buhay niya. Saan papunta yan? Nag-end yung lolo mo, nag-end yung tatay mo, sino susunod? Alangan susunod yan doon sa poor parents mo. Alangan susunod yan doon sa apo mo. Ikaw ang next niyan. So the day of the end of all things is approaching. Praise the Lord. So anong gagawin natin? Be sober.
Be vigilant. Watch unto prayer. Ano yung maging sober tayo? Ano yung maging prayerful tayo? Na hindi natin malapas tanganan, ano yung napakinggan natin sa salita ng Diyos? Na hindi natin mabiolate ang napakinggan natin sa banal na salita ng Diyos. Tingnan mo si Adam at saka si Eva. No, hindi nila pinakinggan ng husto yung salita ng Diyos. Di ba na-violate nila? Gitwist lang konti ni Satanas. Hindi sila naging sober, hindi sila naging prayerful and watchful sa napakinggan nila na utos ng Diyos. Do not eat, because the moment you eat that forbidden fruit, you will surely die. Alam mo ang Diyos, pag nagsalita yan, surely yan, sigurado yan. Do not take it for granted. Do not take light. Kaya nga the Bible says, while you hear the voice of God, harden not your heart. Be ready to take heed. Be swift to hear. Praise the Lord. Kung meron man tayong, wag nating i-take light. Kung meron man tayong siguraduhin na hindi natin ma-fail yung Word of God. Kasi ang Word of God, He said, my word shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please, and it will prosper whereto I sent it. When He commanded, it stood fast. When He spake, then it came to pass. Meaning to say, the Word of God is not in vain. The Word of God, it will never be void. It will surely come to pass. So, diyan tayo maging sober, diyan tayo maging watchful sa napakinggan natin sa banal na salita ng Diyos na hindi natin matransgress. Praise the Lord. Because the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So do not transgress the law, so that hindi ma-enforce sa iyo ang penalty of sin. Kaya ganun, importante itong simbahan natin. Kaya sometimes, if I render service, tapos kita ko daming bakanting upuan, sabi ko, saan na yung pagsisikap? You know, I felt that before. Yung simbahan pa sa Aywa, yung bahay ko na titiran San Pedro, and it will take me to go to that church so long. Layo eh. So anong ginagawa ko? I have to take bus who is bound to that place. Yung Dakubil bus. Madadaanan yung Aywa. If there is transportation strike, I have to ride dump trucks or dump truck ng government. Yun yung magkikater ng mga workers na hindi pwede mag-absent dahil wala mapakain. Now, if the workers does not absent, magtiis sila sa dump truck to bring them to the work site and to bring them back to their home, sa bahay nila. How important is the Word of God in the sanctuary? I cannot let it go without having the privilege to listen the Word of God. Kaya, habang nandun ako nakikinig sa Word of God na binibigay ni Pastor Samuel Gabre, sino na-imagine ko? Pamilya ko. Sayang naman yung pamilya ko. What if kasama ko sila nakikinig? They will benefit the good promises of God. Lord, I claim Acts 16:31. So, sayang yung nababakanting upuan dyan. Wednesday, Friday, Sunday. Evangelistic, daming bakante. Meaning to say, those people who are absent, they didn't treasure their presence in the sanctuary because they take light. Iniisi-isi lang nila, hindi nila alam. Anong benefit if you are under the shadow of the Almighty, if you dwell in the secret place, God will put you upon a rock. Let us therefore not forsake our gathering together, because the day is approaching. What is that day approaching? The end of all things. Praise the Lord. Either death or the end of this world or the coming of Jesus Christ. Approaching, you know what is approaching? Coming. And you have to prepare for that. You have to be ready for that.
Alam mo ang end na darating? They are keenly watching you and watching me. Because the end is better than the beginning. The end is the finality of your eternal destiny. So, the end which is coming, watching you. Praise the Lord. Nag-watch yan sa atin. Kasi dyan babasihan yung ating eternal destiny. Basahin natin. Ezekiel 7 verse 6. Praise the Lord. An end is come, the end is come. It watcheth for thee. Behold, it is come. Yan. The end is come. The end is come. It watcheth for you. Behold, it is come. Nagmamasid sa iyo. Darating na ang katapusan. Darating na ang katapusan. Nagmamasid sa iyo. Tumitingin sa iyo. Nagatanaw din ha kanimo. Kasi yan ang pinaka-highlight ng ating buhay. Maligtas ba tayo o hindi? Praise the Lord. Kaya, therefore, magsikap po ang bawat isa. Kinakailangan, yung message kahapon ba yun, devotional, he that shall endure unto the end. Basahin natin. Matthew 24:13 hanggang 14. Praise the Lord. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yan. Magbibigay ang Diyos sa lahat ng mga tao ng oportunidad for His gospel of the kingdom of God bago niya tatapusin ang mundong ito. O ngayon, binigyan ka ng pagkakataon, sinayang mo. Binigyan ka ng pagkakataon, binitawan mo. Binigyan ka ng pagkakataon, you just take light in it. Binigyan ka ng pagkakataon, you just let it go. Hinayaan mo makalampas sa buhay mo. Para sa atin, wag. Praise the Lord. Let us continue until the end, hanggang sa katapusan. Hindi natin alam kailan tayo matapos sa sanglibutang ito. Always remember, death is like a thief in the night. But that is not the matter. What matters most is that, are you prepared? Are you ready? Kailan ka maging handa? Consider, the end is coming. Praise the Lord. Yan man ang lagi kong iniisip. Bakit hindi ko binitawan yung salita ng Diyos? Nung tagapagpakinig pa ako. And not knowingly, God will ask me and call me to handle His word. Para hindi na ako mawala, hindi na ako mahinto sa Kanya. Kasi ang iniisip ko, hindi ko alam. Kailan matapos ang lahat sa buhay ko? Dahil hindi ko alam. Pero mayroon akong alam. Nahaharap ako sa Kanya. Yan yung sinabi ng Diyos, prepare to meet the Lord thy God. Kailan natin gagawin yan? Do it every day. Do it continuously. Do it without wearying. Kasi end is coming. Hindi mo alam. But you know, you will face your Creator one of these days. Praise the Lord. Oh. So anong gagawin natin? Huwag nating dumihan yung puso natin sa anumang mga filthiness, anumang worldliness, anumang worldly ties. Huwag. Ingatan natin ang sarili natin. Basahin natin. James 5:8 and 9. Praise the Lord. Be ye also patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Grudge not one against another,
brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Yan. Mapagtiis kayo. Pagtibayin nyo ang mga puso ninyo. Sapagkat parating na, palapit na ang pagbalik ng Panginoon. Huwag kayong mag-initan sa isa't isa. Grudge not one against another. Brethren, lest ye be condemned. Tingnan mo, pati yung grudges will cause you to be condemned. How pure is God, and how holy is our Lord, and how holy we must be, we should be. Praise the Lord. Hindi basta-basta yan. Grudge not one against another. Brethren, lest ye be condemned. Hindi na kailangan ka pang pumatay ng tao. Kailangan mo pa mag-hold up ng bangko. Kailangan mo pa mag-rape ng 10 babae para maimpyerno ka. Even grudge will cause you to be condemned. Hindi basta-basta. The judge standeth before the door. See? Ang judge nakatayo na dyan sa next ng ating buhay. Dito ka, buhay ka, merong door dyan. The judge is standing before the door. Pagpas mo ng death, then judgment na. Praise the Lord. Di mo pwedeng sabihin, maglakbay ka pa ng ilang milya. So, alam pala natin na end is coming of all things. Basahin natin. Anong gawin natin? 2 Peter 3:9 hanggang 11. Praise the Lord. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein, shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Yan. Seeing, alam ninyo na lahat ang mga bagay na ito madissolve. Ibig sabihin yan, walang bagay sa buhay natin na importante na hihigit pa sa Diyos. Praise the Lord. Kaya nga yung snare na dumarating sa buhay ng tao, isa dyan, cares of this life. What is cares of this life? You do care pertaining the things of your life more than you care your soul. Ano pa? Drunkenness. Ano yan? Vices. Mas higit pa sa iyo ang bisyo. Kaysa sa paghahanda mo sa Diyos, mas higit pa sa iyo ang vices. Kalayawan. Kaysa kabanalan na dapat mong ipamumuhay. So yan ang maging snare ng buhay ng tao. Walang importante sa buhay natin sa sanglibutang ito na dapat hihigit sa ating pagpahalaga sa ating buhay na Diyos para sa ating kaluluwa. Para hindi yan maging snare sa buhay po natin. Alam natin, the end of all things is at hand. Anong klaseng buhay ang gusto ng Diyos sa atin? Sinabi dyan. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in holy conversation and godliness? That is the manner that we must have. Holiness and godliness. Saan natin makukuha yan? In His tabernacle, in His word, in His church, in His house. Praise the Lord. So dapat walang hihigit na importante sa buhay natin kaysa
para sa ating godliness and righteousness and holiness na ating tangkilikin o batunan kung sa Bisaya pa, pagkabalaan o pagkamatarong o pagkamakadiyos. Dito natin makukuha yan. Sa bahay ng Diyos, sa simbahan ng Diyos. So be very specific. Come and join listening the Word of God and do. Do not come and join listening the Word of God and you do not do. Wag yan. You just wasted your time and your effort to make it sure. Be a hearer and a doer also. Praise the Lord. Not the hearer of the law is just, but the doer of the law is justified. Kaya, yung ating isip, minsan, since na nag-low carb ako, yung sinturon ko, lumiliit yung diameter. Ngayon, na-notice ko yung last na butas, nagamit ko na, tamang-tama na siya. Ang problema ko, yung dulo ng belt ko, lumalaylay na kasi malaki na yung distance mula dito sa center. Kaya tinatalian ko na lang ng clip para hindi naman awkward tingnan. Bakit? Dahil yung fats ko, nabe-burn na siya normally. Praise the Lord. Dahil itong system na diet na low carb, turning your fat into energy so you will know any stored, pag sinabing stored, na napupundo na fats, wala na. Kaya, ibig sabihin yan, sa buhay din natin, yung sinturon ng ating utak, higpitan natin yan. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Peter 1:13. Praise the Lord. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Yes, darating at darating tayo dyan. Whether we like it or not, there will be a revelation of our Lord Jesus Christ. Pag sinabing revelation, i-reveal niya whether you will go to heaven or you will go to hell. I-reveal niya whether your name is written in the book of life or not. I-reveal niya the revelation of Jesus Christ. Praise the Lord. So, gird up your loins of your mind. Meron palang sinturon yung ating utak. You know what the mean of that? If a man wears pants which is loose, you need belt. Kasi pag hindi ka mag-belt, baka katulad ka ni brother, sino yung kapatid ni Pastor Bibot, yung first time niya magsakay ng eroplano, tapos pinapatanggal yung belt, pinapatanggal yung relo, lahat-lahat na. Pati yung mga prusen na pinadala ni Sister Carol sa kanya dahil doon sa kapatid kay Sister Gemma, iniwanan niya lahat. Maluwag man yung pantalon niya. Kinunan na niya ng listo niyang isang sapatos niya para lang meron siya. Kasi malaglag man hanggang tuhod yung niya. Oo. So, ibig sabihin yan, gird the loins of your mind. Higpitan natin ang utak natin. Kung sa tornilyo pa yan, higpitan mo. Hindi yan paluag-luag. That the end is coming. You must not forsake the assembling of ourselves for the sake. Mamuhay kang banal. Mamuhay kang godly. Praise the Lord. Higpitan natin yan. Hindi natin luag-luagan. Hindi kay higpitan mo lang yan pag may problema. Higpitan. Bisa may mga anak sa Diyos natin sa abroad na pag may sakit, tawag ng tawag, pray ng pray. Pag may sakit, pakinig ng pakinig sa live. Hindi na nagpapantalon yung babae, hindi na nagpasisiksi. Higpit ang kanyang utak sa pagsikap na dinggin siya ng Diyos. Nung gumaling na, mapansin mo na lang, wala na. Hindi na nagko-contact, hindi na tumatawag,
Hindi mo na makita sa live, iba na ang makita mo. Bumalik na naman sa kamunduhan. Bumalik naman. Luag na. Huwag nating gawin yan. Higpitan natin ang sinturon ng ating utak. Bakit? Para maging sober tayo. Hope unto the end. Kailangan maka-endure tayo for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Praise the Lord. Bakit natin higpitan yung sinturon ng ating utak? Kasi yung na-preach ko dito minsan, si Satanas, hindi pa yan binulik doon sa impyerno. Hindi yan hihinto. Tukso ng tukso yan sa atin. Mag-deceive ng mag-deceive yan sa atin. Kung ngayon, malampasan ka sa pagsisikap, nang hina yung pagsisikap mo sa spiritual, nalampasan ka sa pagsisikap ni Satanas, paano ka i-deceive? Tingnan mo yung young people natin dati dito. Hindi ko lang mention ang pangalan. Laging lumalabas sa bibig niya. Mag-fellowship kami, mag-testimony. Nanghihina na ako. Puro panghihina ang kanyang sinasabi. Panghihina ng panghihina. Alam mo si Satanas, sino ang kinukuha niya? Yung mahihina. Yun ang dadalihin ng dyablo. Para hindi ka madali ng dyablo, the word of God say, be strong in the Lord. Praise the Lord. Sa lalaki at babae na nilalang ng Diyos, sino ang mas mahina? Di ba ang babae? Bakit hindi si Adam ang tinukso ni Satanas? Bakit si Eva? Kasi humahanap siya ng mahina. Kaya pag hindi tayo magpakalakas sa Panginoon, dadalihin tayo ni Satanas, hindi tayo papatawarin. Dadalihin ka talaga. Kaya, sa buhay natin, be strong in the Lord. Praise the Lord. Be vigilant. Kasi si Satanas, hindi yan maghinto. Basahin natin. 1 Peter 5:8. The Lord. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Yan. Di ba yung mga isda na malalaki, sino kinakain nila? Yung maliliit. Bakit maliliit? Mahina eh. O kaya ang ginagawa ng mga inahin na mga isda, pag magbiyahe yan, sunod yung mga anak. Pero yung mga anak na nagpapahuli, hindi na yun mabantayan ng inahin. Yung malalaking isda na sumusunod sa maliliit na mahina, sila yung nahihigop. Ganon. O kaya, hindi tayo pwede maghina-hina. Kasi tayo yung dadalihin ni Satanas. Praise the Lord. Kaya be strong in the Lord. Magpakalakas ang bawat isa. Hindi naghihinto si taning humahanap kung sino yung makuha niya. Hindi yan maghinto. At ang mahihina ang kanyang nabibiktima. Pero yung mga strong, hindi niya kaya. Kasi yung strength nila is the strength of God. He cannot surpass the strength of God. Praise the Lord. Hindi niya kayang lampasan. So, spiritually, huwag tayo magtulog-tulog. Ano ba yung spiritually, huwag magtulog-tulog? Alam mo yung tulog ang tao? You are being suspended in your activity. Walang activity pag natulog. Except lang yung spirit mo. Saan managinip. May activity sa panaginip. Akala mo totoo. Pero in reality, in your physical body, no activity at all. You are like dead. Huwag tayo magtulog-tulog sa spiritual. Wala kang activity. Sa panahon ng magsimba, hindi ka nagsisikap. You are not active. Huwag. Mas higit pa sa iyo ang ibang bagay, doon ka active. Pero in terms sa spirituality mo, you are inactive. Pag sinabing inactive, you don't have activity. If you do not have activity inside the house of God, you are absent. Therefore, wala ka. Absent ka. Kaya sa buhay natin, let us be active.
Praise the Lord. Basahin natin. 1 Thessalonians 5, 6, and 8. Praise the Lord. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Yan. Huwag tayong matulog katulad sa ginagawa ng karamihan o ng iba. Maging watchful tayo, maging sober tayo. Sila na natutulog sa gabi. Sila na lasing sa gabi. Tignan mo yung aksidente sa December 26, ang dami. Daming nag-drive na lasing galing sa Christmas party. Ano ba yung Christmas? Birth of Christ. Ano ba yung birth of Christ? To redeem you from the sin of drunkenness. Tapos nag-celebrate ka ng Christmas. Naglalasing ka. You are contradicting the purpose of the birth of Christ. Kaya ngayon ang mundo ngayon, daming niloloko ni Satanas. Daming binubulag ni Satanas. They don't know what the real meaning of the birth of Jesus Christ. Kaya, therefore, daming aksidente. Daming patay sa daan. At ang nakalagay doon, they came from Christmas party. So, bawal yan. Spiritually, lasing ka. Ano ibig sabihin lasing ka? Hindi ka makaalaala sa panahon ng simba. Hindi ka makaalaala sa panindigan, kumitokso. Pag lasing ka, kaya maraming babaeng nabubuntisan. Ano ang karamihan sanhi ang mga babae nabubuntisan na wala namang husband? Mahilig sumasali sa mga drinking session sa mga lalaki. Pag nalasing na si babae, nalasing na si lalaki, hindi na alam ng babae, binuhat na siya sa kwarto, sinamantalahan na siya. Kaya pag lasing yung spirituality mo, hindi ka na makaalaala sa pagsimba. Hindi ka na makapag-alaala sa panindigan, panahon sa tukso. You can easily get. Dali ka lang makuha sa tukso. Kaya wag nating gawin yan. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, for an helmet, the hope of salvation. Let us put on the whole armor of God. Praise the Lord. Ano yung whole armor of God na yan? Helmet of salvation. Breastplate of righteousness. May nakita ako sa video clipping. Meron truck dumadaan. Kasabay ang motor sa gilid. Yung motor na tumba dahil sumagi doon sa gutter. Yung driver nahulog sa karsada. Mabuti nila ang helmet, hindi tumalsik. Tama yung gulong ng trailer. Dumaan doon sa ulo ng ano yun? Driver na natumba. Buti nilang tapyas lang. So dumulas man yung helmet. So yung ulo niya nakabig doon sa labas. Ay kung wala kang helmet, hindi yan magdulas. Kakagatin niya ng guma yung buhok mo, iipitin ka talaga. Ano ibig sabihin niyan? Isuot natin lagi yung helmet, yung kaligtasan mo, wag mong alisin. Saan ka man pupunta. At all costs, save ka kahit papaano. Praise the Lord. Breastplate of righteousness. Wag mong ikahiya yung katuwiran. Pag napahalo ka sa mga taong mga ungodly, wag mong sabihin na, uy, nagtagay na sila ng pundador. Kakahiya naman, lalaki ako. Hindi ako marunong uminom. Kailangan ipatunay ko sa kanila. Marunong din ako. Sila lang ba ang marunong? Tagay ka rin. Ibig sabihin yan, yung righteousness mo, hindi mo hinarap sa kanila. Bakit pala malaman nila hindi ka marunong o hindi ka na nag-iinom? That is the righteousness of God. Praise the Lord. Ilagay mo yan sa harap, pakita mo sa buong mundo. Ganon. Hubarin mo, lagay mo sa likod, ikahiya mo. Breastplate, kaya breast na sa harap. Lagi mong iharap sa mga tao, huwag mong ikahiya. Ano pa? Shield of faith. Panahon ng kahirapan, titirahin ka ni Satanas, umalis ka na dyan sa Diyos mo.
panahon ng tukso. Huwag ka nang panindigan, hindi naman totoo yung impyerno. Panahon ng mga persecution, mag-give up ka na. Ibig sabihin yan, anumang mga bagay-bagay na mag-atake sa iyo ng mga fiery darts, yung shield na yan na faith, hawakan mo na mahigpit. I still believe God. I still believe His righteousness. Sanggain ko lahat na makadestroy nito because of my faith in God. Ayaw kong matiis, masira ang aking pananampalataya sa Diyos. Masira yung relasyon ko. Masira yung pag-obey ko. Masira yung forgiveness na binigay niya sa akin. Masira yung tinuro niya sa akin na pamumuhay na banal. I have to defend myself with my faith. Sanggain mo lahat. Praise the Lord. Faith that it is not just involving financial necessity or healing. Lahat na yan. Any attacks from the enemy. Then, loins of truth. Itong loins which is belt, higpitan mo. Higpitan mo yung truth of God sa buhay mo. Huwag paluag-luag para pagdating ng mga falsehood, pagdating ng mga kasilingan, hindi ka na ma-influence, hindi ka na maniwala sa kanila. Dahil mahigpit yung tanggap mo sa truth of God. Dito yan sa baywang. Para saan ka man magpunta, komportable ka, alam mo, hindi ka mahubaran sa pagkakasala. Higpitan mo yung sinturon kahit saan ka pupunta. Praise the Lord. Kaya may alternative na ang sinturon para hindi magbaba yung itong trouser, yung suspender. Praise the Lord. Lagi naka-maintain. Lalo't na ang truth, i-maintain natin na hindi magbaba ang level. Praise the Lord. Ano pa? Shoes. Preparation for the gospel. Shoes that is for the use for walking, for going somewhere. Saan ka man pupunta, you are ready for the gospel to share. You are ready for the gospel to show. Kaya kahapon, after dedication, by the grace of God, for the glory of God, meron tayong bisita na American. So, hinaluan ko ng English yung preaching ko by the grace of God. Pagtapos ng dismissal, nag-usap kami lang dalawa sa isang lugar. Nagbulong siya sa akin. Sabi niya, Pastor, I attended so much child dedications, but this is the most unique and the most different, and I am so blessed by the message of the Word of God. At plano siyang magpunta dito kasama ang asawa niya sa Davao. Punta siya sa simbahan because he is also a pastor. Praise the Lord. Dahil nakasimula siya sa service hanggang natapos. Yung paalis na kami, we are about to pray in the sanctuary. May nakita akong 2 tao na nag-uusap. Sinaglitan ko sila. You have to prepare the gospel of peace to share. Pinaupo ako. Pastor, upo ka. So, upo ako. Ikaw, kumusta kayo? Sabi ng 2 lalaki. Pastor, nag-uusap lang kami about religion. Because I studied about that. Yung pala, magpapari. Graduate ng seminary, i-assign sana siya sa Africa. Hindi lang siya nagpaintulot hanggang nag-asawa siya. Hindi siya naging pari. So, knowledgeable siya. Sabi ko, naka-attend ka ba nakarinig ka ba ng message kanina? Hindi siya makasalita. Kasi yung pala, late siyang dumating, hindi na siya nakapasok sa loob. Kung saan-saan siya pumunta sa compound, wala siyang concentration. Wala siyang nasabi kung anong message. Pinagtiisan ko na mag-share ng gospel.
Mas matagal pa yung pag-uusap namin kaysa yung American pastor. Praise the Lord. He was so blessed. Not because of who am I, because of the gospel. Prepare tayo, saan tayo magpunta. Praise the Lord. Share the gospel at all times, at all occasion. So yun, kinuha niya yung number ko, nag-usap kami. Binigay ko sa kanyang FB account natin para makinig sa Word of God. To God be the glory. Sabi niya, Pastor, nauuhaw ako sa mga sinasabi mo. I never experienced this kind of testimonies of yours. Sabi ko, to God be the glory. Sabi niya, I hope, Pastor, this is just the beginning. This is not yet the end. Ikaw, magpatuloy ka lang makinig sa Word of God. Religion doesn't matter, sabi ko sa kanya. Because people does not read any religion. Religion cannot save. Neither mag-preach tayo in our behalf because people di na kailangan sa atin. But they need God. Therefore, let His word be preached because they need God. Kaya, by the grace of God, mag-prepare tayo lagi sa ating paa. Praise the Lord for the gospel of peace. Then, finally, the only offensive sa ating whole armor of God na pinapasuot ng Diyos sa atin 24 hours a day, 7 days a week. Ano yung offensive? Pang-attack. Lahat, helmet, defense. Shield, defense. Breastplate, defense. Shoes. Puro defense yan. Protection. The only offensive is sword. Praise the Lord. Which is the word of God. Pangpatayan sa tukso. Pangpatayan sa atake ni Satanas. Tingnan mo si Jesus Christ, how He killed Satan sa temptation niya. 3 times, puro word of God. It is written, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written, only worship the Lord thy God. Banat niya, puro sword yun, word of God. Yun yung pangpatay. Praise the Lord. Hawakan natin na mahigpit yan. Itaas natin lagi yan. Do not put into the sheet. Huwag mong ilagay doon sa sakuban. Laging nakalabas yan, laging nakataas yan. It glitters, and it is furbished, and it is sharpened. Kailan natin i-sharpen yung Word of God sa isip natin? Meditate. Memorize. Apply. Praise the Lord. Kahit i-sharpen mo, hindi mo yan in-apply, magkalawang yan. Sharpened by hearing the Word of God. Sharpened by memorizing the Word of God. Sharpened by using it. Para hindi yan magkalawang. Yan ang lagi nating isuot. Praise the Lord. Another, Titus 2:12. Praise the Lord. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan, kailan natin gagawin yan? Tomorrow? Next time? When you are in your convenient time? Next time when you are already a professional? Next time if you got a job, a greener pasture? Next time if you got a good car? Next time if you have houses or house and lot? No. This present time. Praise the Lord. Mag-change man ang status ng buhay mo sa sanglibutang ito, it doesn't matter. Basta yung present time na ito, you are godly. Sa present time na ito, you deny ungodliness, worldliness, and you should live godly in this present world. Ngayon, sa present na ito. Last verse, Luke 21:36. Praise the Lord. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yan, meron tayong mga test.
meron tayong mga madadaanan na mga darating sa mundong ito bago babalik si Jesus Christ. So para maka-escape tayo sa pagkakasala, para maka-escape tayo sa nets ni Satanas, para maka-escape tayo sa tukso ni Satanas, watch and pray always, that ye may be accounted worthy to escape. Only those worthy that can escape. Praise the Lord. And the worthy are the prayerful and the watchful. That ye may be accounted worthy to escape in all these things that shall come to pass after that the Son of Man shall come. And worthy to stand before the Son of Man. Worthy to be accepted. Worthy to be pronounced, well done, thou good and faithful servant. Worthy to inherit the kingdom of God. Yan ang ibig sabihin sa buhay natin. So, therefore, let us dwell in the secret place of the Most High. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Praise the Lord. As the end is approaching, don't worry. You will have no end at all. Wala kang katapusan. After all, death, it is just the changing of your category from human being. You are no longer human being, but you are equal with angel. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.